Most Corrupt Award, no? Kay mga kaibigan. Noong 2012, mga kaibigan, ang Most Corrupt Award nito ay awarded to Ilham Aliyev. Hindi ko alam kung sino ito, no? Mga leader po ito ng bansa eh. 2013, Romanian Parliament. 2014, Vladimir Putin. 2015, Milo Djukanovic. 2016, Nicolas Maduro. 2017, Rodrigo Duterte. No? So, ayan na, 2017 po si Rodrigo Duterte nakatanggap po, no, ng Most Corrupt Award. 2018, Danske Bank. 2019, Joseph Muscat. 2020, Jair Bolsonaro. 2021, Alexander Lukashenko. 2022, Yevgeny Prigozhin. 2023, Maria Consuelo Porras. 2024, Bashar al-Assad. Yan. So, nasa 2017 po, no? 2017 po, Rodrigo Duterte. Ayan po, Rodrigo Duterte 2017. Ayan, no? Di ba? 2017, Rodrigo Duterte. Yan po ang natanggap ni Rodrigo Duterte. Isang international award po yan, ha? Na nagsasabi na itong award na to goes to Duterte. Sa 2017, siya po ang tinaguriang the most corrupt, no? The Most Corrupt Award po. Ayan, basahin po natin yung article. Rodrigo Duterte, President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systematic violation of human rights. Duterte has made a mockery of rule of law in his country, said Drew Sullivan, editor for the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the selection from nominations submitted by journalists and the public. So mga kaibigan, si Duterte po, 2017 siya po ang nanalo. Buong mundo po ito. Si Duterte po ang nanalo, 2017, the most corrupt. So pag sinabi po ditong most corrupt, kasama na po dyan yung yan nga sa AJK at saka yung corruption, no? So the most corrupt leader, no? So ayan po mga kaibigan, Dante Velasco, pa-shout out ma'am from City of Iligan, Isabela, Solid Ilocano, Cagayan Valley, Region 2, salamat po. Hello po, maraming po salamat sa panonood, no? Shout out po sa inyo dyan, Dante Velasco. Sa lahat po ng mga Ilocano ng Cagayan Valley, Region 2, marami pong salamat sa panonood. And Angel Balongay, well said. Yan. Heart, Handy Birth Vlog, di wow nga po talaga, no? Kasi eto po, OCCRP, siya po yung nanalo. 2017 po ito, the most corrupt, no? Dante Velasco, salamat po, ma'am. Thank you din po sa panonood. Nestor Villa, shout out ma'am from Van Nuys, California. Hello po, maraming po salamat sa panonood. Shout out po sa inyo dyan sa Van Nuys, California. Salamat po, no? Yan, okay. Ano na po natin na proceed na po tayo. So sabi po dito, Duterte has made a mockery of rule of law in his country, said Drew Sullivan, editor for the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made selection from nominations submitted by journalists and public. While he is not your typical corrupt leader, he has empowered corruption in an innovative way. His death squads have allegedly focused on criminals, but in fact are less discriminating. He has empowered a bully-run system of survival of the Fursies. In the end, the Philippines are more corrupt, more cruel, and less democratic. Okay, kita mo mga kaibigan, no? So, dito tinitingnan po na sa panahon po ni Duterte, no? Sa panahon po ni Duterte, mga kaibigan, ang Pilipinas po ay ganito po yung kalakaran, no? Na alam naman natin yan, mga kaibigan, no? Sa panahon ni Duterte, talagang parang survival to the fittest, mga kaibigan, no? Kung ikaw mahina-hina ka na journalist o mahina-hina ka na oposisyon, hindi ka talaga magsusurvive. Nakita nyo nga,
may mga lumilipad ng bansa papunta ng Amerika na humihingi ng asylum kasi dahil lang sa political persecution. Yung iba naman ng mga kapulisan na kapag meron silang mga naimbestigahan, no, along the investigation natatamaan yung kaibigan ni Duterte, tinitwist yung sitwasyon, sila yung dinidiin na sila daw yung yung nagpoprotekta ng illegal na droga, pero ang katotohanan ay tinitwist lang kasi nga natatamaan, nasasagasaan yung kanyang mga kaibigan na mga Chinese, no? So eto mga kaibigan, ang Pilipinas daw sa kanyang panahon ay naging pinaka-corrupt, pinaka-cruel at pinaka-less democratic, no? In fact mga kaibigan, ang sabi pa dito Duterte beat out 2 African strongmen for the title. Yan, no? Nalampasan ni Duterte yung dalawang African, no, na strongmen for the title. Si South African President Jacob Zuma and recently ousted Zimbabwean President Robert Mugabe were runners-up. So nalampasan ito ni Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Grabe talaga, no, yung corruption in all levels, mga kaibigan. So the global panel of 9 corruption fighting journalists, scholars and activists choose Duterte on the strength of his brutal war on drugs. Blunt, swaggering, and profane, Duterte has vigorously implemented his pledge to use any tactic necessary to stop drug use. Hitler massacred 3 million Jews, he declared in a disturbing comparison last year. There are 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Philippine officials put the real number of drug users at 1.8 million, sabi daw ni Duterte. But Duterte has overseen the killing of more than 7,000 and possibly as many as 12,000. The statistics are hard to pin down because Duterte's National Police suppress all critical reports. O, di ba? Sa panahon ni Duterte, maraming mga nawawala, maraming missing, pero hindi nare-record. O, di ba yan yung sinasabi ni attorney Yusek Claire Castro na sa panahon daw ni Duterte maraming ganon pero hindi nare-record, di ba? Yan yung sinasabi niya. Sandali. Nestor Villa, need to wake up early just to watch you, madam. Very informative. Marami pong salamat. And Bibiana Medito, nako madam, fake yan. Fake. Kapag against sa inyong idolo, fake. Naniniwala nga kayo sa mga pulburon video? Eto pa kaya? Naniniwala nga kayo sa mga bangag-bangag na wala nga napatunayan? Naniniwala nga kayo na nangidnap si F. Elisa kahit walang napatunayan? Eto pa kaya? Yan ang hirap sa inyo, no, mga DDS. Kapag masama para sa inyong idolo, fake. Pero yung mga sinasabi ng idol nyo na puro fake news, katulad ng nagnakaw daw si PBBM ng gold sa Central Bank. Malaking fake news, 'di ba? Pero para sa inyo totoo. Distorted mind, distorted ang utak nyo, no? And Luisa Macmellon, Admin Rich, hi, watching from Alaska. Mabuhay ang ating bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo dyan, no, sa Alaska. Salamat po sa panunood. And sino pa? Yeah. Okay. Okay. Yan. Okay, may aga-aga may nakapasok na mga DDS, no? Okay na mga kaibigan, no? So ito, Philippine officials, tapos na yan. So nalampasan daw ni Duterte yung dalawang African, no, na leaders, mga kaibigan. Yan. Duterte was nung 2016 si Duterte, runner-up lang siya, no? When Nicolas Maduro was chosen as Person of the Year. Pero nung pagdating ng 2017, si Duterte na po ang nanalo, no? Si Duterte na po ang the most corrupt. Yan. Grabe mga kaibigan, no? You know? Award, no? Guys. Award ni Duterte, international award, the most corrupt
Leader of 2017. Magkakaroon lang din ng international award, most corrupt pa. Ano ba to? Ayaw ng mga DDS yan. Yun bang, magkakaroon ka lang din ng award, ganyan pa, most corrupt leader of the year. No, of the year 2017. No? Alam niyo mga kaibigan kasi, inamin naman po ni Duterte, siya mismo ang umamin na talagang hindi daw niya kayang pigilan yung yung korupsyon, no? Sa Pilipinas. Yun naman pala, kaya naman pala hindi niya kayang pigilan kasi kasama naman pala siya, 'di ba? Sandali natin. Ito. Ito guys. Okay. So, ito po mga kaibigan, no, dito po, inamin po ni Duterte, no, na hindi po niya matuldukan, no, yung korupsyon. Okay. Hanap tayo, maraming article dito no. So, hanap tayo ng isa. Yan, ito. Okay, ito. Piliin natin yung ABS-CBN. So, marami po dito pero ABS-CBN muna, tingnan natin. Yan. Sabi po dito mga kaibigan, no? Yan, ito. Yan. Ang sabi po dito mga guys, Duterte says he tried his very best to control corruption during his term. So tinry po daw niya yung kanyang best para pigilan yung corruption, sabi niya during his term. Sabi niya, even at the expense of firing his own cabinet members and other officials, sabi niya. Pero mga kaibigan, hindi naman niya nagawa. No, hindi po niya nagawa dahil yung nga pong si Duque na nasa DOH ay pinapababa na po, no? Pinapababa na ng taong bayan. Nagsama-sama po ang Senate of the Philippines, gumawa po sila ng I think it's a resolution na sila po lahat clamoring for Duque to step down, no? Pinapababa. And then yung mga medical practitioners, yung mga doctors, nurses, no? Talagang nagsama-sama mga kaibigan at talagang hinihiling nila kay Duterte na pababain si Duque. Pero ayaw ni Duterte. And then yung mga netizens, yung mga lefties, no, yung mga progressive organization at iba-iba pa, yung mga activists. So lahat po mga kaibigan, no, talagang humihiling na itong si Duque ay pababain, pero hindi po talaga pinababa ni Duterte. At ang sabi po ni Duterte, I stand by Duque. Kahit na daw siya ay masira, no? Kahit na daw magalit sa kanya ang mga Pilipino. Sabi niya, I stand by Duque, no? So, yan po mga kaibigan, no? Ano pa? Ito pa. Ito pa mga kaibigan, no? Corruption won't stop but government fighting it, no? Sabi niya, no? Okay, while admitting that curbing corruption in government is a difficult task, no? Sabi niya, President Rodrigo Duterte on Thursday night vowed to continue fighting it until the end of his term. We are not claiming that we have gotten rid of corruption. This is still corruption in the government and in any government that will come after me and in the past, Duterte said in a pre-recorded public address. He said there will always be corruption as long as there is a running bureaucracy and there is money involved. There's a lot of tables where the papers will go through. Duterte said the only way for corruption to be eliminated is to close down the government. Aba, hindi nga niya talaga kaya, no? Hindi po niya talaga kaya na
tuldukan ang korupsyon, no? So, the only way lang daw para matuldukan ang korupsyon, sabi ni Duterte, ay i-close ang gobyerno. Kung i-close mo ang gobyerno, ano na mangyayari sa mga tao? Kita niyo mga kaibigan, siya mismo, inamin niya, hindi daw pwedeng mawala ang korupsyon. Mawawala lang daw ang korupsyon kapag itinigil mo daw ang gobyerno. Diba? So, mga kaibigan, kita natin grabe. Hindi po katulad ngayon sa panahon ni PBBM na si PBBM po ay talagang ginagawa niya po lahat ng effort para eradicate ang korupsyon. Kahit hindi man ito mawala totally zero, pero ginagawa lahat ng ating Pangulo para talagang i-lessen drastically itong corruption. Kita nyo naman ang Pangulo natin, di ba? Sa pamimigay ng mga financial assistance. Ang Pangulo natin mismo ang namimigay, pumupunta siya mismo sa mga liblib na mga probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi gusto ng Pangulo natin nakikita na talagang naipamimigay ang mga financial assistance. Ayaw niya na aasa lang, eto lang, mga mayor, kayo-kayo lang dyan. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya talagang makita na hinahawakan, tinatanggap ng mga tao. Di ba? Less corruption. Kasi talagang chinecheck ng Pangulo natin. At kapag ganun ang Pangulo, syempre, ikaw, mayor ka. Magkukurap ka ba naman? Ayan ang Pangulo mismo namimigay. At nakita mo, yung Pangulo ayaw ng korupsyon. Syempre, mahihiya ka na. Kita niyo naman ngayon, guys, ang dami-dami ngayong mga mayor na merong mga kaso. Kinakasuhan. Kasi kapag merong mga naibalita na may korupsyon, ayan, sinususpinde at kinakasuhan. Diba? Ganyan po ngayon sa panahon po ni President Marcos. Nilalabanan niya talaga ang korupsyon. Sa panahon ni Duterte, Duterte admits he can completely eradicate corruption. Diba? Dali, tingnan natin ito. Merong dito, may video dito. Tingnan natin yung sinasabi ni Duterte. My predilection is really to go fast. Simply because 6 years is a very limited time to do some reform. If I could just get a fraction of the corruption sa ating gobyerno, mukhang okay na. I cannot erase all, I cannot stop it, but I can minimize it. Ngayon, I said, I don't know if it's what keeping with the right also to be, of the people to be informed, on the right to air a grievance vis-a-vis with the right of the person to keep his privacy. But I am trying to kind of looking for how to strike a happy balance here. Kasi hanggang ngayon, mayroon pa rin and parang I feel it as an insult really. Kasi yan ang pinangako ko. One is I will stop corruption. That 3 to 6 months. only line that was repeated by my mouth all the months of the campaign. 3 to 6 months. And I have yet to refocus on these so many issues. Failure. Bala ko sana, this is not really to. Failure. A total failure. Diba? Hindi niya, sabi pa nga niya, corruption in the government is endemic. Hindi niya talaga ma-stop yung corruption. Paano kasi? Sa kanya nag-umpisa. Doon pa nga lang sa Parmali. Doon pa lang sa pag-uutos niya sa DOH na yung pera ng DOH i-transfer sa PSDBM. Doon pa lang siya ang siya yung, kumbaga siya yung leader ng korupsyon. Siya yung sa kanya nakikita yung pagiging korap. Kaya lahat sumusunod. Diba? Ganun naman yun kung ang leader nga korap, kung korap ka na leader, hindi mo pwedeng pagsabihan yung nasa mga ibaba mo na, huwag kayong maging korap. Kasi isasampal nila sa'yo yan. Ikaw nga korap ka Ay, ginawa mo,
Oh. Kaya wala siyang power. Wala siyang power para pigilan ang korupsyon, para sabihin doon sa kanyang mga cabinet members, doon sa mga maliliit na mga posisyon sa gobyerno na huwag kayong mangurakot, huwag kayong maging korupsyon.